Hello, magandang araw, magandang gabi, kahit saan tayo naroroon. Ang gusto ko lang sabihin sa aking vlog is, nung kasalukuyan si Vice President Sara Duterte, nung inisyuhan ng Administrasyon Marcos ng budget na 125 million, ang daming mga vlogger na nagkabuti ng aatake kay Madam Sara. Yung ito ngay naakap na 125.6 billion, ito ay billion na hindi nga malaman kung saan ba yung gagamitin. Walang ni isang vlogger, ni walang isang mga makakaliwa na nagbabatikos. Talagang nakakapangilabot na itong pangyayari sa bansa natin, guys. Para bang gustong patahimikin lahat. Lahat ng mga vlogger na tumutuligsa ngayon sa administrasyon. Kailangan busalan lahat nila yan. Katulad ng SMNI na gustong sinuspindi na, tapos gusto pang ipasarado. Sana wag naman mangyari yung parang nakakakilabot na nangyayari na pangitain ng ibang tao na paghihiganti ba ito ng mga Marcos? Pero naniniwala talaga ako na after this ng Marcos administration, patay na ang karera ng Marcos. Legacy, patay yan. Hindi na yan patutungtungin pa ulit yan sa Malacanang. Wala na yan. Hanggang sa mga kaapu-apuhan ni Apo Lakay Marcos, hindi na yan. Nakatatak na sa utak namin mga tao na hindi maganda ang ginawa mo, BBM. Kung ako sa'yo, panindigan mong ipakita mo sa taong bayan na magpa-drug test ka. Para mawala yung agam-agam ng mga tao. Kaso lang, kapatid mo rin mismong si Amy Marcos na nagbubuking sa inyong mag-asawa na mga pulburonik nga kayo. At ito naman si Tambaloslos, kahit mga kababayan mo tamba, walang natutuwa sa'yo kasi kurakot pala kayo sa liti. Kaya pala ang liti, walang magandang nangyayari. Kita nyo? Walang lihim na hindi nabubuking. At ang Diyos ay marunong magtuwid ng mga baluktot na daan. At ito naman si Tolfo na nasa DSWD na, alam ko na noon na magkakaroon ng position eh. Kasi ang mga expose nito ni Tamba, lagi siyang nakabuntot. At take note, tignan nyo sa kanyang mga ibang expose. Ang damit niya, para na rin si BBM. Siguro, addict na rin yan. Kasi ako naniniwala ako. Si Lisa Ismag, si Tamba, si BBM, mga nagpopulburon yan. Pati ito si Thinking Pinoy, nagpopulburon din yan. 100% ako. Kasi kung gusto nyo, malinis ang inyong mga pangalan, hindi magpa-drug test kayo. Wala naman mawawala sa inyo. Karapatan namin pati na malaman yan ng taong bayan. Kasi ang nangyayari ngayon sa bansa natin, palubog na. Ito naman si Alton Lagdamayo, nung pumunta sila sa Davao, malaki rin ang pagkasira ng utak mo. Hoy, hindi mo pera na ang ipamumudmud dyan sa Davao para manghingi pa talaga sa iyo ng request. Ito naman si BBM, katabi na niya. Maano ba sabihin?
na ay wala nang request. Nakikita naman natin ito na ang daming namatay, mga magkakasakit ang mga ito, nangangagutom ang mga ito. Talagang kailangan natin tulungan. Wala nang request. Pero ano ang ginawa ninyo? May pa-request pa kayo. Naalala ko nga noon ito si Maruhas. Parang ganyan ang words na binitawan ni Lagdamayo. Na ay wala kayong ayuda ngayon. Wala kayong ayuda kasi Marcos kayo. Ngayon si Anton Lagdamayaw, yun din sinabi niya. Ang wala dito, wala. Ang hindi mag-request, wala. Pati si BBM, ganun din ang sinabi. Alam nyo kayo na mga politikong makasarili, sana yung mga pamilya ninyo pantamaan ng mga lintik. At sana yung magkanda karma kayo. Isa-isa mangyayari yan sa inyo. Kasi sa daming nasasaktan na damdamin at nagdadalamhati sa mga paghihirap, nagkakanda gutom, ang dami naman palang pera na nandiyan dyan sa ano natin. Sa Pilipinas. Totoo nga yun sabi ng mga tao na ang Pilipinas, madaling yumaman kung ang mga kurap mamamatay muna. Magkandamatay muna ang mga kurap. Madaling yumaman. Well, nag-uumpisa na. Si Boyeng, nakaratay na. O ang sunod, sino? Sunod-sunod na kayo dyan. Kaya wag lang kayo mag-alala. Sa dami ng ginugutom nyo at sa dami ng may sama na loob sa inyong mga tao, makakarma din kayo guys. Ganun lang kasimple ang ano. Ang pera ng loto, ang laki-laki. Kayo-kayo na lang ang nanalo. Pwede naman yan linggo-linggo ang kita ng loto. Ipang-mood-mood nyo dyan sa Davao. Ipang-mood-mood nyo dyan sa mga walang bahay. Sa mga nagugutom. Pero anong ginagawa ninyo? Sinarili ninyo. Kaya ipansaksak nyo sa mga baga nyo yan. At makakarma din kayo. Ang pinakamasakit dyan, kung isa-isang karma sa inyo, ang pinakamahal sa buhay nyo, ang tamaan ng mga lintik. Diba? Napakasakit ng mga pangyayaring ito sa Pilipinas ngayon. Kahit sinong mangmang, sasakit yung yung dibdib nila. Kasi hindi nyo pera yan eh. Binibigyan, pinahahawak lang kayo para itulong ninyo sa amin. At bayad kayo. Ang gusto nyo naman mangyari, inyuhin na sarili ninyo. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Dapat may mga may mga bitay dyan. Ibalik ang bitay nga. Ibalik natin ang bitay para bitayin yung mga leching, mga kurakot na mga ito. Grabe. At ito si Tolfo. Ngangan na. Wala na yung investigasyon mo. Nabayaran ka na. Tapos yung kapatid mo nandyan. Alam mo, i-analyze nyo na lang guys. Ito si Tolfo na Senado. Ano yan? Makakaliwa yan. Maniwala lang kayo. Ang kapatid na kaututan dila na ni Tamba. Alam ko na noon ang mangyayari na talagang ilalagay sa posisyon yan. Kasi pasama-sama siya na para siyang alalay na tai. So ngayon, andyan ka na. Nabigyan ka na ng ng posisyon. Pati pananamit pa ni BBM, ginaya mo na. Siguro adik ka rin. Ngayon, ang mga taong bayan nagugutom. Malapit-lapit na, lahat kaming nagugutom. Pupunta na kami diyan sa sa EDSA para may pangatlong parte ang EDSA. I-EDSA ka ulit namin, Marcos. Believe me, taga mo sa buwan, taga mo sa bato. Ang Marcos na pangalan, wala na yan. Hindi nyo na ulit mababangon ang pangalan nyo. Binigyan na sana kayo ng chance na makabalik dyan. Kung hindi nga lang kay Inday Sara, mananalo ka ba? Hindi ka mananalo. My God. Kahit ano pang magsumamo ka, lumuhod ka pa sa lupa at halikan mo pa ang lupa, hindi ka mananalo kung hindi si Sara Inday. Hindi ka mananalo.
Dahil kahit ako, ayaw ko sa iyo noon. Binuto lang kita dahil kay Sara Inday. Ang buong pamilya namin, bumuto dahil lang kay Sara Inday. Dahil ang gusto namin lahat, si Sara Inday ang maging presidente. Dapat talaga, Duterte ang ilagay dito eh. Ako, gusto ko si Sara Inday maging presidente. At pagkatapos niyan, si Baste ang presidente. Hanggang sa makaahon ng bayan natin. Di ba guys? Kayo, anong pakiramdam ninyo sa mga nangyayari ngayon sa bayan natin? Ang gulo-gulo, my God. Wala ka nang nalaman kundi puro kurakot. Nakakatakot na ano ito, na ginawa sa bayan natin. Ngayon lang akong nagkaroon ng kamalayan na ganito ka tindi ang kurakot. Kung kay Cory ako noon, sobrang kurakot. Kay Noynoy Aquino, sumubra ang kurakot. Kay Gloria, mayroon din noon. Ngayon, ito talagang pinakadabis na kurakot. Pwede ka nang koronahan dyan ng tinik sa ulo mo, BBM eh. Tsaka kurakutan. Gusto nyo kunin lahat ng kayamanin, hindi nyo madadala sa hukay yan. Kailangan pagbutihin nyo dapat ang trabaho sa taong bayan, pero hindi. Puro pagnanakaw ang ginagawa ninyo. Alam nyo ba pag mga nagkasakit kayo, yung walang lunas, dahil sa dami ng sama ng loob ng tao sa inyo. Sana ituwid mo muna, may 4 na taong ka pa naman, para naman magkaroon ng kaginawaan ng mga tao. O kaya, mag-volunteer resign ka na kasi wala ka naman pagmamahal sa bayan eh. Wala kang simpati sa mga tao. As in, wala. Palibasa kasi, polboronic ang utak mo. Hindi makapag-desisyon ng tama. Lahat ng galamay mo, yun ang mga nag-desisyon. Si Tamba, nag-asta ng Pangulo. Si Ismag, nag-aastang Pangulo din. Yan yung mga sinyalis ng mga adik kayo. Adik. Mga adik kayo lahat talaga. Yun lang guys. Salamat sa inyong panunod at pakikinig ng aking video.